Hello, good morning. Ngayon ay April 8, 7 or quarter to 8 ng umaga. So, nililinis na natin. So, ganyan karami yung natira sa akin. And hindi ko na siya gustong ibenta kasi isa sa problema ay meron na silang, hindi naman siya, parang tip burn ba? Usually ito nangyayari to dahil sa kakulungan sa nutrients. So hindi ko lang kung ano yung specific pero ang nangyari kasi dito sa mga tanim natin, dahil maganda yung sikat ng araw, maganda yung tubo nila dito, naubos ka agad nila yung nilagay kong yung reserve nilang tubig. Siyempre pag wala na silang reserve na tubig, wala na silang fertilizer, so hindi na nila magkukuha yung sapat na nutrients para gumawa ng para mas maging maganda pa sila habang lumalaki. Kung tutuusin, ito ay mga nasa 46 days old pa lang. Pero dahil nga sobrang bilis nung paglaki nila and dahil din maganda masyado yung sikat ng araw, na-consume agad nila yung nutrients na nandito sa kanilang containers. Yan. So dahil doon, dahil kulang na yung nutrients nila, nagkakaroon na sila ng problem yan, no? Yung sa mga dulo-dulo, yan. Hindi pa naman siya over mature. Kaya isa yan sa nakikita kong magiging issue ko dito. So siguro ang nakikita kong pwedeng gawin, mga 40 days pa lang sila is kailangan ko na mag-harvest, or 38 days mag-harvest na tayo. Tapos magta-top up na agad tayo ng tubig, or pwede tayong mag-top up ng nutrient solution. Kung gusto niyo pang patagalin yung harvest life niya. Or sa akin naman, ang gusto ko, maibenta ko siya ng mas mabilis. So challenge na lang din sa akin 'yon. So ngayon, mga nasa isang box din yata itong nakuha ko. So yun sa mga ano pa naman yan, edible. Tatanggalin mo lang siguro yung mga dulo-dulo, o bahala na yung pagbibigyan ko na tanggalin yung mga dulo-dulo na parang may sunog or nasunog yung dahon. Pero pwede man pakinabangan yan. So i-preserve ko na yan para may supply na rin ako. Kasi ang next harvest ko pa ay sa linggo. At nandun yung mga i-harvest natin. So hindi ko na muna videohan, next time ko na lang videohan. Pero yan yung mga i-harvest natin sa darating na linggo. So kung nakikita nyo, ngayon ay quarter to 8, ay wala siya masyadong liwanag kasi natatakpan siya ng building. So yun, doon yung isa magandang location. Pero later on naman yan, punta yan dito yung araw. Yan, dito. So hanggang mga alas 3, iniisip ko masisinaga naman yan. So ito yung pinakamagandang location dito, kaya ito yung unang tinayuan natin ng 3x3. Sa 3x3 na location na to, magtatanim tayo ng 180 heads ng lettuce. Hindi ko sure kung aabot kasi may mga hindi masyadong maganda rin naging germination ko ng lettuce ngayon. Dun sa ating nursery, pero yun. So mamaya magwawalis-walis ako dito and kailangan kong linisan tong tatlo. Tatlo na lang naman, and the rest na linisan ko na yan. Yan, naayusin ko na lang yung mga plastic. Yan, then that's it. Tulad ng nabanggit ko sa inyo, 4 dito, may isa dyan, tas isa dito, tas the rest is as is. So 12 kung kaya natin punuin para sa next harvest natin. Then kung makita nyo yun, nagsiset up na rin ako. Inaaral na ko na rin kung paano ko ma-maximize to. So magkakaroon tayo ng herb garden, magkakaroon tayo ng seedlings. Tsaka kung magtatayo akong seedlings, sa palagay ko doon ang magandang seedlings, or kaya dito banda, kasi magta-trial din tayo ng outdoor seedling area or nursery. So that's it, yun na lang muna. Hindi ko na masyadong papatagalin kasi gusto ko nang i-harvest to. At tulad ng sabi ko sa inyo, pag na-stress sila, medyo papangit yung lasa. Pero ngayon naman kasi morning sun to, hindi siya ganun makaka-apekto. Yan. So ilalagay ko na lang din to indoors. Then yung iba ipe-preserve na natin sa ref, lilinisin na natin, lalagyan na natin sa container ng ice cream, nakababad sa tubig para tumagal siya more than 2 weeks. Pero malamang maubos ko naman yan. Yung iba ipapamigay din natin dun sa mga prospect na gustong i-try. Yan. Sasabihin natin din sa kanila yung magiging next harvest natin, which is yun. May mga pula, strosa. Pero yung next natin na tanim naman dito, meron na rin tayong strosa, scamander, at saka yung hydraulic or lalik. That's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye bye.